Day 5 na nga dito at tinulungan na rin kami ng kuya kong magpintura. Wala rin naman daw siyang gagawin kaya tutulungan na lang daw kami. At ang sabi pa nga niya ay for free lang naman daw itong tutulong niya. Nilinis na nga rin pala ng mister ko itong gilid part ng bahay namin dahil nga tinubuan nga ito ng maraming damo. Na-stack nga kasi ito ng 2 taon kaya naman tumubo ng napakataas itong mga damo dito. Gumamit nga lang kami ng grass cutter para maputol ang mga damo dahil hindi nga kaya ng manual lang. Sobrang taas na nga kasi ng damo at baka may ahas pa kaming matsyempohan. Ganito nga pala yung itsura ng kapaligiran namin dito sa pinapagawa naming bahay. Parang malagubat nga ito. Pag-akyat ko nga dito sa terrace namin, ipapakita ko sa inyo kung ano ang nagawa ng day 5 na. Nailagay na nga pala nila itong kalahati ng bahay ng tubular. At saka nila isusunod yung kapila at saka na nila ilalagay yung yero. Nang pagbaba ko nga dito ay tinawag naman ako ng pamangkin ko. Itong 2 pamangkin kong ito, lagi silang pumupunta dito buhat nung nagpapagawa ako ng bahay. Bandang hapon nga ay maganda kasing magtambay dito tapos magmuni-muni. May dala pa nga silang merienda dito at nakihati na lang ako. Masarap nga naman kasing magkwentuhan at magtambay dito tuwing hapon. Tingnan nyo naman at napakasaya na itong magkwento. Sabi ko nga ay sa susunod na idagdagan nila ang merienda dadalhin nila at sigurado nandito ako. At nung natuyo na nga pala yung damo dito sa harapan namin ay sinunog na namin. Kaya kung napansin ninyo ang itsura ng harapan namin ay may sunog-sunog. Ito nga ang mister ko ay may tinuturo-turo pa sa akin. Sabi niya malawak daw yung lupain namin dito. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga namin lupain ito. Ang sabi lang niya ay pwede namin pagtamnan ito habang hindi ginagamit ng may-ari. At alam nyo ba, marami ding nakatanim na mangga dito pero hindi ito sa amin. At nung tanghali nga ay naisipan kong ibabad yung binili kong baboy. Pinabili nga ito ng ate ko dahil niyayayan na kami magsangyup sa gabi. Ganito kasi yung ginagawa namin ay bibili kami ng baboy tapos imamarinade lang namin. Mas masarap kasi ito kaysa dun sa binibiling nakabalot na agad na manipis ang hiwa. Binababaran ko nga rin ito ng marinade na barbecue upang sumarap lalo ito. Mas masarap kasi ito kapag na-marinade lalo na kung 2 days before. At kahit pagod na nga ako dyan, syempre sangyup ito at hindi ko talaga uurungan. Hindi nga pala ito sponsor ng barbecue marinade. Minekos-mekos ko nga muna at syempre malinis yung kamay ko. At pagkatapos ko nga dito ay ire-ref ko na nga sana pero hindi pala kasya yung kasirola sa ref. Kaya naman naghanap muna ako ng Tupperware para doon ko na lang ilagay at magkasya sa freezer. Sa gabi pa kasi namin ito lulutuin kaya naman ni-ref ko muna. Nakita nga ako ng Tupperware at dali ko naman itong nilipat. Hindi pa nga nagkasya dito sa Tupperware na nakuha ko kaya yung iba ay nilagay ko na lang sa ibang Tupperware. Medyo makapal nga itong hiwa ng karne kasi ayaw namin ng manipis. At pagkaihaw nga nito ay lasang-lasang barbecue talaga. Sa sangyup ito pero pwedeng iulam sa kanin. Kalahating araw ko nga lang itong minarinade pero lasang-lasa na yung barbecue. Lagpas nga ito sa 1 kilo kaya medyo marami-rami. Kaya ganito ang gawin nyo sa tuwing magsangyup kayo para may lasangin yung karne. Sigurado at mabibitin kayo ay dodoble pa ang gastos ninyo. Dahil pag natikman din ng mga bata ay sigurado hindi na nila titigilan at babalik-balikan talaga nila. At hanggang dito na lamang muna ang share ko sa inyo ngayong araw.